Siya si Edward, 60 taong gulang. Miyembro ng isang grupong opisyal sa kanilang paaralan. Matipuno, matalino at higit sa lahat misteryoso. At ito ang kanyang kwento. Wala siyang masyadong kaibigan, kaya ang kanyang laging libangan ay pumunta sa library at mag-aral na mag-aral. Ngunit di pa rin siya makaiwas sa mga pangungutya ng kanyang mga kasamahang opisyal. Halos kada araw na makikita nila ito ay lagi nilang itong sinasaktan. Isang araw, ang dalawang magkabilang grupong opisyal ay nagtipon-tipon upang pag-usapan ang kanilang plano sa napagkasunduang camping sa isang bundok na hindi pa nila minsang napuntahan. Di ba, may kita ka? Sa mga officer, pinatawag ko kayo dahil pag-uusapan natin ang mga plano natin sa pagganapin natin campaign. Matagal na natin ito napagplanuhan, kaya dapat na natin itong ganapin. Hindi puro drawing na lang. Kung ganun, ano ba ang dapat natin pag-usapan? Siyempre, kung anong mga dapat natin dadalhin doon. Kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataon para magbigay ng inyong mga suggestion. Sir, maganda bang signal na pupuntahan natin? Yun lang ang hindi ko alam, pero huwag na kayong magdala ng mga cellphones nyo para masulit natin ang ating campaign. Sir, kailangan natin tayo ng isang sugot ang pagwalang usapan ng araw. Hindi ka, ikaw na lang ang magdala ng cellphone. And the rest, huwag na. Ikakaintindi na ba tayo? Yes, sir. Guys, sino pala may test sa inyo? Lahat po siguro kami, sir. Meron. Buti naman yung gano'n. Bilang karagdagan, ito nga pala ang dapat natin dalhin doon. Una na kumot. Palawa, siyempre, di mawawala yung pagkain ng tubig. West legit, lighter, saka gamit sa panghiluto. Pagandaan na po namin lahat yan, sir. Sige, liwanag na ba sa inyo? Huwag ko pala makalimutan, ang camping ka pala natin magtatagal ng mga araw, kaya dapat sapat ang inyong dadalhin. Liwanag? Araw na ng camping, ang lahat ay naghanda na para pumunta sa bundok na kanilang pinagplanuhang puntahan.
Handa na ba ang lahat? Oo, sir! Ganun, mag-stretching muna tayo. Dahil 2 oras tayong maglalakad eh. Akala ko po may service tayo. Wala eh, mataas kasi yung bundok na yun. Hindi kayang akitin yung sasakyan, tsaka mag-ikot yung daan. Sige na nga. Sige na siya. Nakakapagod naman. Hindi na ginagya. Bilat mo. Hobe ko na ha. Hi, Ban! Pwede ba? Pakidala naman ng bag ko. Sige na. Okay na. Thank you! Di pa rin nila nasilitan si Edward. May nakikita kayong bahay, yun na yung tutuluyan natin. Yes, sir! Jasmine, ano nangyari dyan? Damit na naman yan ah. Boys, tago niyo nga to. Pre! Sige ito yung. Ang gusto mo, isang na Ano nangyayari dyan?
Umabala ang lahat sa paghahanap ng kahoy para sa kanilang bahay na naghiwalay sa kanilang guro na umiwan dahil Saan po? Lord, ano nangyari sa'yo? Habang tulog ang lahat, ay may ingay na narinig si JV. Guys, narinig niyo ba yun? Huwag niyo lang pansinin yan, baka ibon lang yan. Ivan! Ivan! Gumising ka, Ivan! Ivan! Ano nangyari dyan? Ah! Guys, may nangyari doon. Barilyo. Kalimot. Tara, tingnan natin. Napagplanuhan muna ng lahat na wala na munang lumabas. Wala muna lalabas. Isara niyo yung mga bitana. Guys, narinig niyo bang ingay kagabi? Wala naman kaming narinig kagabi ah. Iba yung una nakarinig nung kaso binaliwala lang namin. Baka aswang yun. Baka hayop o halimaw yung sumugod sa kaibigan ko. Tanga ka ba? Hindi hayop gumawa nun. Eh ano ha? Ano? Hindi kaya may nakatira dyan sa malapit at baka na-istorbo natin siya? Ang tanga ka? Guys, kailangan natin umalis sa lugar na to ngayon na. Sir, ayoko. Nakakatakot sa labas. Mamili kayo. Kasama kayo o mamamatay kayo dito. Kasama ako sir kasi ayaw ko pang mamatay. Ako rin sir. Sama rin ako. Ako rin, sir. Sorry, sir! Hapon na at tatapos na ang plano nilang lahat at napagpasyahan na nila na umalis sa lugar. Tara na guys, supay may na.
niyo ba si Raymond? Hindi. Asa nga si Raymond? Si Edward? Bakit niyo siya pinatay? Dahil siya pala ang pumatay sa kasamahan natin. Anong gagawin natin sa kanila? Paano natin sasabihin sa mga magulang nilang nangyayari dito?